Nagsisimula ang ating video kung saan na makikita natin na binubugbog ang ating bida ng kanyang ama habang sa isip naman ng ating bida ay sabi nito ang karahasan ay palaging nangyayari habang lumalaki ako ay palagi akong binubugbog na para bang mamatay na ako ng isang lalaki na tinatawag na ama. Ang karahasan ay natural na sakin ng tulad ng paghinga. Napunta naman tayo kung saan ay makaikit natin na hawak-hawak ang ulo ng ating bida at makikita natin sa mukha nito na tila ba ginagawa siyang isang target at sabi ng ating bida. Sandali lang at makikita natin ang isang kamay na may lastiko at may barya ito na ginagamit upang ipat ama. Sa ulo ng ating bida, hindi mo ba pwede mo naman ako sakta ng normal, hindi na dapat dumating ng ganito kalayo. Sabi naman ng lalaki, gusto mo na ba agad sumuko? Di ba sabi mo na kailangan mo ng pera? At ang pangalan ng lalaki ay Kim Sang-ho at may kasong sexual assault at sinetesyahan ng 2 taong pagkakakulong. Ginawa mo ang lahat ng ganito kalayo para sa pera, tulad ng pagpupala ng snow para sa 300 won at pagpapatuyo ng mga sapatos para sa 100 won at making pang araw-araw na alagang hayop para sa 200 won. At ngayon bilang isang target na tao para sa 500 won at napapikit na lang ang ating bida. Sige, gagawin ko na. At ang bilanggo na kinaroroonan nila ay tinatawag na Jubilee Prison, kung saan ito ay isang pasilidad para sa mga nagkasala na hindi bababa ang edad sa 20. Sa madaling salita ay lahat ng mga kabataang mga kriminal ay tinipon ng South Korea. Ang lugar na ito ay palaging nangyayari ang karahasan araw-araw. Habang sinasabi naman ni Kim Sang-ho na ipikit mo ang iyong mga mata at makikita nating ang lastiko kung nasaang barya ay naputol ito at nagbanda-banda ito. At nalaglag ito sa palikuran. At tinanong naman ni Kim Sang-ho, meron pa bang ibang lastiko? Sabi naman ng isang lalaki, ang lastiko ay isang rare na bagay. Sabi pa ni Kim Sang-ho sa ating bida, mukhang swerte ka, makikita naman natin ang tuwa sa mukha ng ating bida. Ano pa ba ang gagawin mo? Hindi mo pa ba kukunin ang pera? Mabilis naman na tumatakbo ang ating bida para kunin ang pera. At sabi pa ni Kim Sang-ho, hindi magiging masaya kung kukunin mo lang ito ng basta-basta. Gamitin mo ang iyong bibig para kunin ang pera. Habang nakatayo naman ang ating bida at tinitignan ang pera, sabi naman ng isang lalaki, oh shit, hindi ba labis na ito? At sabi naman ng isang lalaki, di ba may isang tao kaabon na nagkaroon ng diarrhea? At makikita natin na sinabsab na ng ating bida ang kanyang mukha para kunin ang pera. Nagulat naman ang mga presong kasama niya. Shit, ginawa niya. Napawaw, what a legend, isang tao na gagawin ang lahat para sa 500 won. Ano, 500 won lang mayroon na ako na ngayon ng 5,000 won, mga bastatdo, sabi ng ating bida sa kanyang isip. Sabi naman ng isang lalaki, oras na para pumunta para maglaro. Sabi naman ni Kim Sang-ho, huwag ka agad lalabas dahil napakabaho mo. Habang pinagtatawanan naman ng mga lalaki ang ating bida at sabi pa nila kahit gaano pa siya kahirap ay sinuko niya na ang pagiging tao. At habang nakatayo pa rin ang ating bida ay ang pangalan nito ay Cho Ju-young at ang kaso ng ating bida, attempted murder, at sinentensyahan ng 3 taong pagkakakulong. Sabi naman ni Kim Sang-ho, ang pera ay ibig sabihin kahit murder ay walang ganoong bagay. Tinatong naman ng lalaki, ngunit bakit naman obsessed si Cho Ju-young sa pera? Meron ba siyang utang? At maririnig naman natin na nagsisalita ang bantay. Cho Ju-young, meron kang bisita? Nagtataka naman ang si Cho Ju-young kung sino naman ang bibisita sa kanya at nalipat naman ang eksena kung saan ay makikita natin kung sino ang bumisita sa ating bida. Tinanong nito kung ano ang nangyari sa kanyang mukha dahil ang payat na ng mukha mo, hindi ka ba binibigyan ng sapat na pagkain sa kulungan o binubugbog? Kasabi naman ni Cho Ju-young, ang dahilan kung bakit ako nag-iipon ng pera ay dahil kay Dayon, isang nakakabata kung kaibigan na kung saan siya lang ang tao na bumibisita sa akin. At tinanong naman ni Cho Ju-young, bakit ka pumunta dito? Sinasayang mo lang ang pera mo. Sabi naman ni Dayon, mukha ba akong mahirap? Ano ba ang mga baryang ito? Binibigay mo ba ito sa akin dahil may extra cap ang pera? Kahit na wala akong mga magulang ay hindi ako tatanggap ng pera na kahinahinala. Nagulat naman si
Cho Juyang sa mga pinagsasabi ng kanyang kaibigan. Bakit mo binabalik ito? Sabi naman ni Dayon dahil ito sa ating pangako na bigla naman si Cho Juyang. Nang marinig ito sabi pa ni Dayon kapag nag-graduate na tayo sa high school pinangako natin sa isa't isa na mamumuhay tayo sa Seoul nang magkasama ako na muna. Ang hahawak sa perang ito alagaan mo lang ang sarili. Musabi naman ng bantay ang pagbisita ay tapos na. Bago pa umalis si Dayon sabi nito kay Cho Juyang. Naiintindihan mo ba mag-focus ka lang sa pagpapalaya ng iyong sarili, wag mong papahirapan ang iyong sarili. Ay pangako mo ito sa akin. Nakangiti naman na Kamakaway si Cho Juyang at ang ngiting ito ay nawala at napalitan ng malungkot na ekspresyon habang inaalala naman ni Cho Juyang ang kanilang pangako na punta tayo sa hospital kung saan maririnig natin na humihingi ng patawad si Cho Juyang kay Dayon, ang aking ama, hindi ang lalaking yun ang dahilan kung bakit ka naging ganito. Habang nagsalita naman si Dayon, ano ang hinihingi mo nang paumanhin? Banibiro mo ba ako? Habang hinampas nito ang kanyang kamay sa pader, ngayon ay hindi ka dapat mag-alala. Para sa iba ang iyong ama ay nasa koma dahil sa iyong vase na hinampas mo sa kanya. Kung hindi siya madyay gising, ang pulis ay hindi kanila hahayaan na lang. Sabi naman ni Cho Juyang, ayos lang ito dahil sa mga karahasan na tiniis ko, hindi naman ako mapaparusahan ng labis. Maririnig natin na nagsasalita na ang judge na kung saan hinahatol na ang parusa na matatanggap ni Cho Juyang. Ang parusa sa kanya ay 3 taon na pagkakakulong. Nagulat naman nang marinig ito ni Cho Juyang. Sabi naman niya sa kanyang isip, ano, tiniis ko ang lahat ng pangbubugbog ng aking ama sa buong buhay ko, tapos dahil lang sa isang beses na nanglaban ako, mabibilanggo ako. Habang nakaposas na si Cho Juyang bago pa man ito dalhin ng mga pulis sa bilangguan, sabi ni Dayon, kumain ka nang mabuti, kung may mangbubuli sayo ay sabihin mo sakin. Naiintindihan mo ba? Ay pangako mo ito sakin. Habang nakatingin naman si Cho Juyang at naririnig ito ay umaalis na ito kisama ng mga pulis. Na balik naman tayo kung saan may tinitignan ito at sa isip-isip ni Cho Juyang. Kahit nasa bilangguan, kapag may ginawa kang kasalanan, ang sentensya sayo ay dadagdagan. Kung ganun 3 taon kailangan lang natin makasurvive. At ang larawan na tinitignan ni Cho Juyang ay ang larawan nila ni Dayon. Nagsalita naman si Kim Sang-ho, hindi na masama. Nagulat naman si Cho Juyang at tinanong ni Kim Sang-ho, kasintahan mo ba siya? Itinanggi naman ito ni Cho Juyang. At sinabi nito, kaibigan ko lang siya. Sabi naman ni Kim Sang-ho, kung gayon crush mo ba siya? Hiningi naman ito ni Kim Sang-ho ang larawan, hindi naman ito binigay ni Cho Juyang. Sabi naman ni Kim Sang-ho, tignan mo nga naman. Cho Juyang ay sinubukang tumanggi, mukhang oras na para sa leksyon bago pa man tumama ang atake ni Kim Sang-ho. Ay sabi ng bantay, may bagong bilanggo. Ano bagong bilanggo? Wala akong narinig tungkol dyan. At habang papasok na ang bagong solta ay sabi ng bantay, huwag kang gagawa ng gulo, papanoorin ka namin. Nagsalita naman ang isang lalaki, kilala ko ang lalaking yan, siya ang taong pumatay ng 7 bully sa ting paaralan. Gulat na gulat naman ang mga bilanggo nang marinig nila. Ito ang pangalan ng lalaki ay Magyum, kaso pumatay ng 7 katao, sentensya 20 taon na kakakulong sa Jubaline Prison. Nagulat naman si Cho Juyang, ano, pumatay siya ng 7 tao. Habang lalakad naman si Kim Sang-ho, nagsalita naman ito, wag kayong matokot, ikaw na bastardo, kung gayon pumatay ka ng 7 tao, meron bang tao dito na hindi nagkaroon ng dugo sa kanilang kamay? Tignan mo ang mukhang yan. Isa ka talagang killer, wag ka umakto ng hindi ka aya-aya. Magtino ka. Inabot nito ang kamay nito kay Magyum. Ngunit hindi naman niya ito pina at tumalikod na lang. Napatawa naman si Kim Sang-ho, ikaw na bastardo, at humanda ito para atakehin si Magayen, ngunit naiwasan niya ito. Nagulat naman ang mga bilanggo nang maiwasan niya ito at sabi ni Kim Sang-ho sa kanyang isip, sa Tinjin nang sa Tinjin ba ng lalaki ito na kaya niya ako naghanda ng counter-attack si Magyum. At sa isip naman ni Cho Juyang, kakaiba siya, ang lalaki na pumatay ng 7 tao. Habang makikita natin natatama na ang kamao ni Magayen. Sabi pa ni Cho Juyang, merong kakaiba sa kanya. Ngunit ang pag-atake ni Magayen ay hindi na umabot
Dahil si Kim Sang-ho ay naunahan siyang umatake bumulwak. Naman ang dugo sa bibig ni Magyom nagulat naman si Cho Ju-young pinagsisipa naman ni Kim Sang-ho si Magyom. Ikaw na bastardo ka iniisip mo ba na kayaw mo ang boss ng seldang ito sa lugar na ito kahit na isa kang mamatay? Tao rapist o magnanakaw ay nasa ilalim ko lang kayo. Napa what the hell na lang si Cho Ju-young kala ko malakas siya habang patuloy peren na pinagbubogbog ni Kim Sang-ho. Si Magyom ay napunta tayo kung saan nakaupo lang. Si Magyom sa isang tabi at tahimik lang ito ngunit. Bigla itong binitukan ni Kim Sang-ho sabi nito kunan. Mo ako ng tubig tinignan lang ito ng masama ni Magyom. Ngunit dahil dito ay panagbubugbog na naman siya ulit. Sabi naman ni Cho Ju-young hanbang naglilinis ito. Kahit na ang aso sa maiinit na araw ay hindi magiging tanga salamat sa walang pakinabang na. Baguhan na yon dahil sa kanya ay ako tuloy ang naghihirap sa paglilinis ng kinagabihan habang natutulog na. Ang mga bilanggo ay makikita natin si Cho Ju-young at Magyom kung saan magkatabi lang ang kanilang tinutulugan. Bigala naman nagsalita si Cho Ju-young tanga ka ba? Hindi dapat sunoorin mo na lang ang sinasabi ng boss. Kahit nagaano mo ka sa kanya kagalit ang boss ay ang hari at presidente sa lugar na ito sundin mo na lang. Ang mga sinasabi niya wag kang umaktong matapang kung hindi mo kayang lumaban simula bukas dapat gawin mo na. Dapat ang dapat mong gawin nagsalita naman si Magyom. Ikaw namumuhay ka ba talaga ng ganito kamiserable na gulat? Naman si Cho Ju-young at natulog na lang si Magyom. Sa isip naman ni Cho Ju-young mamuhay ng miserably. At napunta tayo kung saan makikita natin si Dayon. Nakahandusay sa sahig oo namumuhay ako ng miserably. Hanggang sa dulo habang pinagsusuntok naman ni Cho Ju-young ang kanyang ama hanggang sa makalabas lang. Ako sa lugar na ito makikita natin si Dayon at nagsalita. Ito na malamig si Cho Ju-young ay maraming timbang. Ang bumuwas sa kanya bibigyan ko siya ng pagkain sa kanyang personalidad wala siyang sasabihin na kahit anong ngunit sa kanyang loob ay naghihirap siya sa oras na ito kailangan na iyang kumain ng mabuti kahit na lunchbox lang ito matot ouch naman siya di ba habang tumatawid naman si Dayon at habang patuloy peren. Ito sa kanyang paglalakad ay may isang mabilis na humaharurot na truck ang dumaan at makikita natin masasagasaan. Si Dayon nagulat naman ito at hindi na siya galaw sa kanyang kinatatayuan habang natutulog peren. Si Cho Ju-young wala itong kaalam-alam na may nangyayari. Nang masama sa kanyang nag-iisang kaibigan at makikita natin ang kamay ni Dayon at ang pagkain sana na dadalhin niya sana para kay Cho Ju-young at habang nakahadusay. Peren si Dayon sa sahig ay napunta tayo sa Jubeline prison at makikita natin ang bantay na humihingi ng tawad kay Cho Ju-young dahil may ibabalita itong hindi na magugustuhan sabi naman ni Cho Ju-young para saan. Amon humihingi ng tawad kahapon ay may nangyaring aksidente sa harap ng pauka ng presento ang tao yun. Ay nang marinig naman ni Cho Ju-young kung sino ang nasagasaan ay nagulat ito at tila ba gumuho ang kanyang mundo makikita naman natin na tahimik lang si Cho Ju-young. Sa isang tabi nang makita naman ito ni Magyom nagtataka naman ito kung ano ang nangyari kay Cho Ju-young sumigaw. Naman si Kim Sang-ho Cho Ju-young ikaw na bastardo. Kung hindi mo ba nilinisan ang palikuran ngayon na wala ka na ba sa iyong katinoan ano yan bakit mo tinitignan? Ang kanyang larawan ngayong umaga tinawag naman ng isang bilanggo si Kim Sang-ho at sinabi nito may nangyaring aksidente na kung saan may nasagasaan ito ang babaeng. Yan ang naaksident tinanong naman ni Kim Sang-ho. Kung totoo ba ang kanyang sinabi naman nito. Kay Cho Ju-young kasintahan mo siya nang nagsimula siyang bumisita bakit ka nagsinungaling kinuha naman ni Kim Sang-ho sabi pa nito kawawang bastardo ano ang gagawin mo ngayon ang iyong kasintahan ay patay na habang tinitignan ni Kim Sang-ho cute talaga siya para lang sa Cho Ju-young at sabi pa nito meron ba sa inyong may gusto ng larawang ito at tila ba nagkaroon ng auction mag. Sisimula tayo sa 500 won sabi naman ng mga bilanggo mura napakamura habang nagpapataasan ng presyo para mabili ang larawan ay tahimik lang si Cho Ju-young at may nagsabi 1,000 won 1,000 won. Going once nagtanong naman ang malaking bilanggo kung
Pwede niya ba daw makadate si Dayon, sabi naman ng katabi nito, baliw ka ba, paano mo naman mai-date ang patay na babae, sabi naman ni Kim Sang-woo, kung buhay lang siya ay magsasaya ako kasama siya at makikita natin ang mukha ng isang manyakol sa kanyang mukha, magiging labis akong masaya ako siya, sabi naman ng isa, baliw ka ba, gusto mo bang makulong mag-isa, sabi naman ng nagtanong. Kanina yan ba ang iyong taste, tinanong naman ni Kim Sang-woo kung ano ang problema sa kanyang taste. Si Cha Ju-young naman ay tahimik pa rin at si Mag-yeom rin ay nasa isang tabi lang, at habang inaalala nito ang kanyang mga sinabi kay Cha Ju-young, nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil habang sinasabi ni Kim Sang-woo na limited edition ang larawan ni Dayon, kukunin ko na lang ito at may paparating din sa kanyang mukha ang isang kamao, at makikita nga natin na tumama ang kamao sa kanyang panga, at ang kamaong yun ay kay Cha Ju-young. Si Kim Sang-woo naman ay bumagsak sa lakas ng suntok ni Cha Ju-young na bigla naman ang mga bilanggo sa kanilang nasaksihan, at makikita na tila ba nawalan ng malay. Si Kim Sang-woo walang emosyon naman na nakatingin si Cha Ju-young kay Kim Sang-woo, gulat naman si Mag-yeom sa kanyang naskwaksihan na pangyayari at nalipat sa factory kung saan nag-uusap Cha Ju-young at Mag-yeom. Nagsalita naman si Cha Ju-young, alam mo ba na ang tinatawag kung ama ay kaliwang kamay ng isang maliit na gang. Simula pa nang maliit ako ang karahasan at pagbubagbag sakin araw-araw, ngunit siya pa rin ang aking ama kahit gaano pa siya kasama, kailangan kong tiisin yun, ngunit may isang pagkakataon na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagulat naman si Mag-yeom, sabi pa ni Cha Ju-young, nang sinubukan niyang saktan ang kaibigan ko at bumalik tayo, kung saan ay nagkaroon agad ng malay si Kim Sang-woo habang sinabi nito, ikaw na bastardo, sumugod naman ang ibang bilanggo habang sinisigaw na patayin si Cha Ju-young. Sabi naman ni Cha Ju-young, ngunit meron akong natutunan na isang bagay sa aking ama, habang binubugbog hanggang kamatayan, yun ay ang lumaban, at makikita natin pinagbubugbog ni Cha Ju-young ang mga bilanggo na sumusugod sa kanya, at habang wala naman tayong makikitang emosyon sa mukha ni Cha Ju-young habang nagsitatalsikan ang mga dugo ng mga bilanggo, ay nanunood lang si Mag-yeom sa mga nangyayari. Makikita natin sa sahig ang mga dugo at sa ibang parte ng selda, at may maririnig tayo na nanginginig na boses na sabi nito, Cha Ju-young, mali ako, bibigyan kita ng pera. Di ba sabi mo kailangan mo ng pera, magkano ba ang kailangan mo? Habang nakatayo naman si Cha Ju-young at nagsalita, ito pera, ngunit ngayon ay hindi ko na yan kailangan. Habang sinasabi niya ito ay pinagsusuntok niya ang mukha ni Kim Sang-woo, at makikita natin ang larawan ni Cha Ju-young at Dayon ay may mga dugo ito, at sabi pa ni Cha Ju-young, ang rason kung bakit ko gusto kong makalabas rito ay at ang rason kung bakit ko tinitiis ang lahat ng ito. Habang sinasabi niya ito ay wala pa rin siyang tigil na pinagsusuntok si Kim Sang-woo, habang naririnig naman ito ni Mag-yeom, at ang nangyari ay at sabi ni Cha Ju-young, ang lahat ng iyon ay wala na. Habang sinasabi niya ito, makikita natin bagbag sarado talag si Kim Sang-woo, at sinubukan pa nitong magsalaita, ngunit hindi ito maiintindihan. At dito na nagtatapos ang ating video. Sa susunod nating video ay makikila tayo may kaparehas ng tato ng ama ni Cha Ju-young sa likod. Salamat sa pakikinig. Natapos ang ating video kung saan pinagbubagbag ni Cha Ju-young si Kim Sang-woo, ang papatuloy makikita natin si Cha Ju-young kung saan sinasabi nito ang sunod sa kanyang mga hapak upang maging isang gangster. Yun ang sinabi sakin ng aking ama, at nagsalaita naman ang ama ni Cha Ju-young. Ulitin natin habang hirap naman na tumayo si Cha Ju-young, kung saan nagsimula na naman silang maglaban, ngunit paulit-ulit lang na pinagbubagbag si Cha Ju-young, at ilang beses itong bumagsak sa sahig, ngunit patuloy pa rin ito at bumabangon pa rin. Habang sinasabi naman ng ama ni Cha Ju-young, ulitin natin, labanan mo ako ng maayos sa isip-isip naman ni Cha Ju-young, mula bata pa ako hindi man lang ako makatingin sa kanyang mga mata. Sabi pa ng ama ni Cha Ju-young, kailangan mong maging malakas hanggang sa makuha mo ang tataong ito. Habang sinasabi naman ni Cha Ju-young, sa kanyang isip, ang kinakainisan ko ay ang mata ng dragon na yan. Sabi naman ng ama ni Cha Ju-young, ganyan nga gusto ko ang mga matang yan, at
Sumusugod naman si Cho Ju-young para umatake sa kanyang ama at nabalik naman tayo sa presento kung saan ay dumating na ang mga gwardya at tinanong nito ano ang mga ginagawa niyo, ngunit nagulat naman ito sa kanyang nadatnan kung saan ay si Cho Ju-young na lang ang natitirang nakatayo at sila Kim Sang-ho naman at ang mga alagad nito ay nakahandusay na sa sahig at sinabi naman ng gwardya ang nangyayari dito. Cho Ju-young, hindi kaya. Ikaw ang may gawa nito, hindi naman ito tinanggi ni Cho Ju-young at inamin na siya nga ang may gawa niyan. Dahil dito makikita natin si Cho Ju-young kung saan nag-iisa lang ito habang tinitignan nito ang larawan nila ni Dayon. Makikita din natin ang napakalungkot na itsura ni Cho Ju-young habang tinitignan pa rin ang larawan nila ni Dayon. Makikita rin natin dito ang dugo ng mga nakalaban ni Cho Ju-young habang inaalala nito ang mga sinasabi ni Dayon sa kanya noon at sabi ni Dayon, tanga ka ba? Nagulat naman si Cho Ju-young sa sinasabi ni Dayon. Sabi pa ni Dayon, ano bang klase ng magulang ang bubugbugin ang sarili niyan, anak? Bago ang entrance ceremony, labis na ito ni hindi man lang siya pumunta para I congratulate ka, sabi naman ni Cho Ju-young. Ayos lang ito, ngunit sinaygo naman siya ni Dayon, hindi ito ayos, may kailangan akong sabihin sa iyong ama. Sinabi naman ni Cho Ju-young, di ba pinangako mo sakin na hindi ka pupunta sa bahay kahit kailanman, ano man ano ang mangyari kung hindi mo tutupadin ang pangako mo sakin ay tatawagan mo akong kuya sa buong buhay mo, sabi naman ni Dayon. Ang tao bang walang tirahan ay dapat mabuhay ng miserable, sabi naman ni Cho Ju-young. Hindi yan ang ibig kong sabihin, sabi naman ni Dayon. Seoul, kapag nakagraduate na ako titira ako sa Seoul, naiireta ako sa ganitong lugar, nakakasakal. Natitira ako sa Seoul at magtatapos sa isang magandang universidad at sasali ako sa malaking company at magmamaniho ako ng aking sasakyan at magkakaroon ako ng mga mamahaling bag at mamumuhay kung saan makikita ko ang magandang tanawin ng dagat. Nagulat naman si Cho Ju-young sa mga sinabi ni Dayon. Sabi ni Cho Ju-young, Seoul, at sa isip nito, alam ko na kung titira si Dayon sa Seoul ay may iwan ako mag-isa. Habang iniisip ito ni Cho Ju-young, nagsalita naman si Dayon, sasama ka naman sakin. Di ba? Nagulat naman si Cho Ju-young dahil sa kanyang isip ay iiwan siya mag-isa ni Dayon. Sabi naman ni Dayon, kung gayon ay pangako mo sakin kapag nakagraduate na tayo ay pangako mo sakin kung hindi mo tutupadin ang pangako mo ay tatawagan mo akong ate sa buong buhay mo. Nagulantang na lang si Cho Ju-young sa mga sinabi ni Dayon. May bigla naman may nagsalitang lalaki na napakaganda, magkasintahan kayong dalawa, pwede ko ba kayong kunan ng larawan? Tinanggi naman ni Cho Ju-young na magkasintahan sila. Hindi naman nakatapos sa pagsasalita si Cho Ju-young dahil pumayag agad si Dayon kunan sila ng larawan ni Cho Ju-young habang nagbibilang naman ang lalaki para kunan ng larawan si Cho Ju-young. At Dayon, makikita naman natin sa larawan nila ang tuwa ni Dayon habang si Cho Ju-young naman ay makikita natin na hindi siya komportable at may nakasilat pa sa kanilang itaas na congratulations on your high school entrance. Bumalik naman tayo sa bilangguan kung saan napakatahimik lang, ngunit may maririnig tayong ingay sa pintuan kung saan makikita natin na pinagsusuntok ni Cho Ju-young ang pader, kung saan ay makikita natin na nagkaroon ng bitek ang pader dahil sa lakas ng suntok ni Cho Ju-young. At sa isip nito, kung hindi lang ako napunta sa lugar na ito ay hindi na sana kailangan ni Dayon bumisita sa akin, at patuloy nitong pinagsusuntok ang pader. Sa patuloy na pagsuntok nito sa pader ay nagsitulo na ang dugo ng kanyang kamay sa sahig at sinisisi nito ang kanyang sarili nangyari kay Dayon, at ang larawan nila ay natulon rin ng dugo ng kanyang kamay. Umiiyak naman si Cho Ju-young dahil sa nangyari sa kanyang kaysa isang kaibigan niya. Maririnig naman natin na nagsasalita ang gwardya. Cho Ju-young, alam ko ang iyong nararamdaman sa sitwasyong mong ito. Ngayon hindi mo man lang ginalaw ang iyong pagkain. Simula pa kahapon hindi ko na lang pwede hayaan na patuloy ito. Una, kailangan mong ikalma ang iyong sarili at kumain ka na ng iyong pagkain. Ang tao ay kailangang nilang mabuhay. Na paluhod na lang si Cho Ju-young at patuloy na humuhingi ng paumanhin dahil sa kanya ay
May nangyaring masama kay Dayon na punta tayo sa kapit area. Na kung saan kumakain ang mga preso at makikita rin natin si Magayem na kumakain near inag naman nito Anve. Mga pinag-uusapan tungkol kay Cho Juyang ng mga lalaki. Na sinabi pinagbubagbag ni Cho Juyang sila Kim Sang Ho dahil sa mga sinabi nitong masama sa babae na kung saan ito ay nasagasaan ito sabi naman ng mga lalaki. Habang tumatawa how satisfying tumayo naman ang isang lalaki at sabi ng nagsasalita ay ang ibig sabihin. Ba nito ay ang boss ng selda ay mapapalitan habang sinasabi ito ng lalaki ay makikita natin ang isang kamay itaas ng ulo nito bigla naman hinampas ang ulo ng lalaki sa mesa at sabi nito nag-uusap kayo ng hindi ako kasali nagulat naman ang lalaking blonde. Mukhang masaya ang pinag-uusapan niyo isali niya naman. Ako ang pangalan ng lalaki ay Park Jong-chan kaso special. Aaso ano ba ang nangyari sa lalaki na tumalo sa boss ng selda nakakasatisfy ba ito kailangan ko rin bang tumalo ng isa kinabahan naman ang mga bilanggo. Kung saan sabi pa nila hindi mo na kailang gagawin yun. Kung gayon sige sabi ni Park Jong-chan at ang lalaking hawak-hawak nito sa ulo ay binitawan niya na sabi naman ng lalaki may nasabi akong hindi ko dapat sabihin at tinanong ni Park Jong-chan kung ano ang pangalan ng tumalo. Sa boss ng selda sinagot naman nila na Cho Juyang. Ang pangalan ng tumalo sa boss ng selda si Magayem. Naman ay nakikinig lang at makalipas ang ilang linggo. Ay sabi ng gwardya Cho Juyang ang tinalo mo ay nasa hospital potan kay wag ka na ulit gagawa ng gulo. Tahimik naman na nakikinig si Cho Juyang sa sinasabi ng gwardya at nang makabalik na si Cho Juyang ay sa isip nito ay bubugbugin siya ng mga bilanggo hanggang kamatayan tahimik naman ang lahat lalo na si Magayem. Tumayo naman ang mga bilanggo at binati ng isa si Cho Juyang kung ayos lang ba ito napakatagal mong nawala at pinalibutan na si Cho Juyang ng mga bilanggo sa punishment room ay mahirap dun kailangan mo mon ang magpahinga sabi ng isa kailangan ba kitang masahehin sa balikat at sabi naman ng isa na uuhaw ka ba gusto mo bang kunan kita ng tubig ang mga bilanggong mga nabagbag ni Cho Juyang ay napakabait na sa kanyan sabi naman ni Magayem sa kanyang isip may natutunan ako ngayon sa eskwelahan kinoconsider nila ang lakas. Magulang, itsura, at marka at iba pang bagay ngunit sa Juvenile Detention Center ay ang lakas ang lahat at makikita natin na naglalaro ang mga preso ng basketball. At habang nakatayo naman si Magayem at nagsusulat ng kanyang mga natutunan sa bilangguan nagsalita naman. Si Cho Juyang Magayem bakit mo ginawa yun sabi naman ni Magayem ginawa ang ano sabi ni Cho Juyang nang araw na yon nang sinubukan kong patayin si Kim Sang-ho. Bakit mo ako pinigilan pumatay ka ng 7 tao kaya ka napunta dito bakit mo ako pinigilan inalala naman ni Magayem kung bakit siya napunta sa bilangguan makikita natin ang kamay na madaming dugo at sa sahig mesa at ibang parte ng classroom at makikita natin si Magayem at ang mga pinatay nitong mga kapwa niya estudyante. Habang naaalala ito ni Magayem at bigla naman nagsalita si Park Jong-chan kung siya ba si Cho Juyang at sabi. Panito mukhang mahina ka pa sa inaakala ko paano mo. Naman natalo si Kim Sang-ho sabay ang lalaking yun. Ay mahina habang tinitignan nito si Cho Juyang kung. Gayon paano mo ginawa yun mukhang desperado kang mag. Hari sa selda hindi ba sabi naman ni Cho Juyang umalis. Kasaking harapan wala akong interes sa mga pinangsasabi. Munagulat naman si Park Jong-chan at napangiti ito. Naman ito sa kanyang narinig Cho Juyang mukhang isakang arrogant hindi ba alam mo ba kung ano ang ayaw ko sa lahat habang sinasabi niya ito ay naghanda ito ng atake kay Cho Juyang tumama naman ito sa sikmura ni Cho Juyang sabi ni Park Jong-chan ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga arrogant na hindi alam kung saan lulugar tuturon kita ng leksyon bilang kapalit ni Kim Sang-ho at hinawakan nito ang ulo ni Cho Juyang at naghanda ng pag-atake at sabi nito ano kaya ang mangyayari sa aso kung kinagat nito ang kanyang amo bago pa man tumama ang suntok ni Park Jong-chan ay nakatingin ito kaya hindi na napatuloy ni Cho Juyang ang kanyang pag-atake dahil sa gwardya sabi pa nito. Shit nahuli ako nagbibiroon lang kami at umalis na. Ang gwardya sabi pa ni Park Jong-chan alam mo ba na
Dito bilang isang boss ng isang selda ay pwede kang makipaglaban hanggat gusto mo, ikaw rin ay pwede rin bilang boss ng isang selda at naghanda na itong suntukin si Cha Juyang at makikita natin na tinamaan si Cha Juyang sa kanyang mukha. Anong problema, bakit hindi ka gumaganti? At sabi nito kay Magayem, ano ba ang problema? Sa batardong ito si Magayem naman ay wala namang magawa. Habang patuloy parent si Park Jong-chan sa pagbugbog kay Cha Juyang, sabi nito kanina umaasta ka na tila ba matapang na aso. Kung magpalatuloy tayo sa ganto ay merong mangyayaring masama sa'yo. Si Cha Juyang naman ay tinitignan si Park Jong-chan nang makita nito. Ang tato nito ay nagulat siya dahil kaparehas ng sa kanyang ama. Habang inaalala ni Cha Juyang ang kanyang ama kung paano siya nito pinagbugbog at ang tato ng kanyang ama na tinitinan niya, sabi ni Park Jong-chan. Sa pagsasalita mo kanina ay tila ba hindi ka natatakot? Dahil ba ito sa aksidenteng nangyari ng masagasaan siya ng truck? Ang pag-atake sana ni Park Jong-chan ay hindi na umabot dahil may paa na sa kanyang mukha na. Paparating ang paang ito ay kay Cha Juyang bumulwak naman ang dugo sa kanyang bibig at mabilis na kumilos. Si Cha Juyang hinawakan nito ang kamay ni Park Jong-chan at pumunta ito sa kanyang likod habang nakaapak ang paa nito sa mukha ni Park Jong-chan. Sabi naman ni Park Jong-chan, ang bastargang ito, sabi naman ni Cha Juyang. Sabihin mo pa ulit yun? Nagtataka naman si Park Jong-chan sa sinasabi ni Cha Juyang habang hawak-hawak ni Cha Juyang ang dalawang kamay ni Park Jong-chan ay diniinan nito ang pagkakaapak nito kay Park Jong-chan. Nagpupumiglas naman si Park Jong-chan at sabi pa nito, bitiwan mo ako. Ngunit si Cha Juyang ay wala nang naririnig at handa na itong baliin ang kamay ni Park Jong-chan at tinanong naman nito kung ano ang gagawin niya at umiiyak na ito habang sinasabi niya ito ay tuluyan niya nang binali ang kami ni Park Jong-chan habang paulit-ulit pero na sinasabi ni Cha Juyang. Again sumigaw naman si Park Jong-chan sa kanyang dinadanas habang gulat na naman si Magayem sa kanyang mga nasaksihan. Habang hawak-hawak naman ni Cha Juyang ang kamay ni Park Jong-chan ay patuloy nitong pinagsisipa si Park Jong-chan at makikita natin na nawalan ng malay si Park Jong-chan. Sa isip ni Cha Juyang ay naaalala niya ang kanyang ama dahil kay Park Jong-chan. Habang walang malay naman itong nakahandusay at duguan pati na rin sa bakal ay nagsikalat ang dugo ni Park Jong-chan. Sabi naman Cha Juyang, sabihin mo yan ulit. At dito na nagtatapos ang ating video. Makikita natin ang dalawang merits na pinag-uusapan. Si Cha Juyang, sabi ng isa, di ba anak siya ng isang gangster, at sabi naman ng isa, mukhang ang batang iyan ay may binubuli. Sabi pa ng dalawa, mukhang magiging masamang impluwensya sa mga tao. Habang patuloy naman na naglalakad pauwi si Cha Juyang, sabi nito sa kanyang isip, manatili kalmado, yan ang pinakamagandang gawin ng nasa harapan na si Cha Juyang at handa nang buksan ang pintoon. Ay may narinig ito at sabi pa ni Cha Juyang, ano may sumisigaw? At maririnig nga natin ang napakalakas na sigaw at binuksan niya na ang pintoon at sabi nito sa kanyang isip, ang boses na ito hindi maaari, at sabi nito, ano ang nangyayari dito? Sabi naman ng kanayang ama, pumunta ka sa tamang oras, aking anak. Habang nakatayo ang kanyang ama ay si Dayon naman ay nakahandusay sa sahig at walang malay. Sabi ng ama ni Cha Juyang, di ba kaibigan mo siya? Sinigaw naman ni Cha Juyang ang pangalan ni Dayon at makikita natin sa mukha niya ang pag-aalala. Sabi naman ng ama ni Cha Juyang, bigla na lang siyang bumusok sa hindi niya sariling bahay. At sabi pa niya, sakin kung sasaktan pa kita ay mabuti na lang na hindi na lang magkaroon ng isang amang katulad ko. Habang naririnig naman ni Cha Juyang sinasabi ng kanyang ama ay naalala niya ang sinabi ni Dayon na pagsasabihan niya ang kanyang ama. Sabi pa ng ama ni Cha Juyang, dahil sa mga pinagsasabi niya ay pinarusahan ko siya ng kaunti. Ng mereng naman ito ni Cha Juyang ay nagulantang siya habang sa isip niya ay sinasabi nito na manatili ka lang na kalmado. Makikita naman natin na pinipigilan ni Cha Juyang ang kanyang sarili. Habang nakatayo naman ang ama ni Cha Juyang nagsalita. Ito, sabihin mo sa kanya kung gagawin niya pa ito uli. Tumalikod naman ito at makikita natin ang isang bulaklak at tubig ay nalaglag sa sahig at sabi ng ama ni Cha
Juyang kung gagawin niya pa ito uli ay ipapadala ko siya sa hukay kung nasaan ang kanyang mga magulang. Habang si Cha Juyang naman ay hindi na nakapagpigil. At hawak-hawak nito ang vase upang ihampas sa kanyang ama at habang sa bahay ni Cha Juyang ay nakahandusay. Parent si Dayon at makikita natin si Cha Juyang kung saan pinagsusuntok niya ang kanyang ama ng walang tigil at makikita natin sa damit nito na puro dugo. At sabi nito sa kanyang isip paano ko naman mapapanatili. Nakalmado ang sarili ko at sa hospital naman may nagsalita. Na nasa malubha siyang sitwasyon kaunti lang ang tiyansa. Na magising siya kung may mangyayari mang himala ay. Posible na magising siya habang naririnig naman ni Cha Juyang ang mga sinasabi ni Cha Juyang ang sinasabi ng doktor tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama ay tahimik lang ito at makikita natin ang katawan ng ama ni Cha Juyang at sabi niya sa kanyang isip ay kung gayon ay dito na ito magtatapos makikita naman nating lumapit si Cha Juyang na tila ba may gagawin ito na punta naman tayo sa kasalukuyan kung saan maririnig natin na pinag-uusapan si Cha Juyang ng mga preso baliw. Ba siya nang malapit na siyang makalaya ay saka naman siya gumawa na naman ng gulo habang nakatayo parent si Cha Juyang habang wala naman itong pakialam sa sinasabi ng mga preso sa kanya at makikita natin ang bilang ni Park Jong-chan tinitignan naman ito ni Cha Juyang. Na tila ba walang sa kanya ang nangyari maririnig naman. Natin ang sabi gwardya ubos na ang oras ng pag-ehersisyo. Bumalik na kayo sa mga kanya-kanya niyong mga selda. At habang unti-unti nang umaalis at bumabalik ang mga preso sa kanilang selda ay may makikita tayong pamilyar. Na figure na kung saan sabi pa nito hindi ba napaka. Ingay naman sa labas sabi naman ng kausap nito ay baka. Dahil ito sa mga batang madami pa ang enerhiya at makikita natin ang kausap ng pamilyar na figure sabi pa nito. Masaya akong makita kang malusog narinig ko na kakalabas. Mulang sa hospital sabi pa nito kung may nararamdaman kang hindi maganda ay sabihin mo lang sakin gagawin ko ang makakaya kong gawin at ang pangalan ng kausap na pamilyar na figure ay Kwon Chang-sok direktor ng Jubeline Prison at sabi pa nito sino naman ang bibisitahin mo dito napangiti naman ang pamilyar na figure at napunta naman tayo kung saan ay tahimik lang nakakaupo ang mga bilanggo at si Magayem naman ay patuloy lang sa pagsusulat sa mga natutunan niya sa bilangguan habang tahimik naman si Cha Juyang ay tinignan naman siya ni Magayem at sinulat nito sa kanyang kwaderno ang observe habang tahimik naman si Cha Juyang ay salita ang gwardya Cha Juyang pumunta ka dito meron kang bisita na bigla naman si Cha Juyang habang lalakad na silang dalawa ng gwardya kung nasaan ang bumisita sa kanya at sabi naman nito sa kanyang isip. Bisita sino naman ang bibisita sa akin ang ina ko ay umalis at iniwan ako ng bata ako at ang mga kamag-anak ko naman ay tinatakwil ako tinong niya naman sa kanyang sarili kung sino naman ang taong bibisita sa akin nagulat. Naman si Cha Juyang nasa opisina sila ng warden ng binuksan na ng kasamang gwardya ni Cha Juyang ang pintoon ay sa isip naman ni Cha Juyang ano sa opisina ng warden bakit dito tanong niya sa kanyang sarili dahil nagtataka si kung sino naman ang bibisita sa kanya at nang nabuksan na nga ang pintoon ay sabi ng pamilyar na figure long time no nagulat naman si Cha Juyang at nakikilala niya agad ang nagsalita bilang ang kanyang ama at nagsalita ang kanyang ama maganda naman na makita na nakikipaglaro ka hindi naman makapaniwala. Si Cha Juyang sa kanyang nakikita dahil akala niya ay nasa coma parent ang kanyang ama at ang pangalan ng kanyang ama ay Cha Gangrayong gulat na gulat si Cha Juyang at sabi pa nito paano ka hindi na natapos si Cha Juyang dahil ang warden ay inakbayan siya at sabi nito mukhang nasaprisa ka talaga nagising siya. Hindi pa naman ganun katagal habang nakangiti naman si Cha Gangrayong at sabi pa ng warden kay Cha Juyang. Nakakabigla di ba dahil ang iyong ama ay ayos lang. Habang inaalala parent ni Cha Juyang ang sinabi ng doktor na kaunti lang ang tiyansa na magising ang kanyang ama bakit siya nandito ngayon at makikita natin ang galit sa mukha ni Cha Juyang sabi ni Cha Gangrayong. Ako si Gangrayong kaliwang kamay ng isang malakas na organisa sino naman ang kayang makapagpatamba
Sakin ng ganun-ganun lang kahit na ang mga pulis ay hindi yun kayang gawin ngunit ang aking anak at sabi. Panitsagang rayong nang imulat ko ang aking mga mata. Ay napansin kong nasa hospital ako at nalulungkot ako. At makikita natin ang luha na umaagos sa kanyang mukha. At sabi pa nito ganun ako nalulungkot ako para sa'yo. Bilang isang magulang gusto talaga kitang makita at inabot naman ng gwardya ang isang panyo kay Tiyagang Rayong. At sabi pa nito anak mahal na mahal kita hindi naman. Mapinta ang mukha ni Cho Juyang nang marinig niya. Ito dahil alam niyang nagpapanggap lang ang kanyang ama sa mga sinasabi nito at sabi pa Tiyagang Rayong walang layang hindi gawin ng amang ito tahimik lang naman. Si Cho Juyang habang nakaupo at nakikinig sa pinagsasabi ng kanyang ama na mga kasinungalingan at sabi pa nito. Wala na akong ibang nagawa kundi patayin ang batang. Yun makikita naman natin si Dayon na hawak-hawak. Ang perang ibinigay ni Cho Juyang at ang pagkain. Sanang ay dadala niya para kay Cho Juyang natapos dahil nang masagasaan ito ng truck habang nag-aagaw buhay naman. Ito may makikita tayong isang tao humingi naman si Dayon ng tulong subalit nang makita niya kung sino. Ito nabigla siya dahil ang taong nakatayo ay si Cho Gangrayong at sabi nito bakit mo naman ako tinitignan? Na para bang nakakita ka ng multo di ba sinabi mo na? Mabuti nang hindi magkaroon ng amang katulad ko ano? Ba ang gagawin ng magulang nito kung sinabi ito sa kanila? Habang nagnakahandusay naman si Dayon sabi pa ni Tiyagang Rayong pag-isipan mong mabuti ngunit hindi mo naman maiintindihan ito ng lubusan dahil sa simula. Palang ay wala ka ng magulang bumalik naman tayo kung saan nagsasalita si Tiyagang Rayong akala ko ay isa. Kalang palaging kalmado ngunit ng araw na yon sa onang pagkakataon ay may ginawa ka ang babae bang iyon ang dahilan nun kaya sinukan kung alisin siya sa buhay mo kaya bumalik ako at gulat na gulat naman si Cha Juyang dahil ang kanyang ama ang dahilan kung bakit nasagasaan si Dayon at sabi pa ni Tiyagang Rayong pinatay ko siya para sa iyong kapakanan si Cha Juyang naman ay tahimik lang na tila ba pinipigilan niya lang ang kayang sarili kung saan sa opisina ng warden ay gulat. Na ito tumayo si Cho Juyang sinubukan niya naman. Itong pigilan kaso huli na at naghanda ng umatake si Cho Juyang bago pa man tumama ang atake niya sa kanyang ama ay may makikita tayong isang kuryente at makikita natin na may mga nakatusok sa kanyang katawan na may lumalabas ng kuryente dahil sa lakas ng boltahe ng kuryente ay napabagsak sa sahig si Cho Juyang at makikita natin kung ano ang ginamit kay Cho Juyang. Ito ay isang electric gun habang sabi naman ng warden. Tinakot mo naman ako habang nahihirapan naman si Cho Juyang makaalis ay nagsalita si Tiyagang Rayong habang nasa harap ito ni Cho Juyang gusto mo bang maghigati? Sa pamamagitan ng pagpatay ng iyong ama sasabihin ko. Sa'yo papaano mo ako mapapatay merong 4 na miyembro. Sa presinto na may tato na ang iba sa kanila ay magiging pakipakinabang sa organisasyon sa hinaharap at sabi. Panito patunayan mo sakin na mas magaling ka sa kanila. At kunin ang kontrol sa bilangguang ito kung makaka. Punta ka sa tuktok at magkaroon ng recognition ay. Baka may tiyansa na mapabagsak mo ako habang si Cha Juyang naman ay hirap na hirap makikita natin sa kanyang mukha ang hirap na kanyang dinadanas at sabi. Ni Tiyagang Rayong kailangan mong lampasan ako at handa kang harapin ang The Heavenly Dragon dapat magawa mo ang mga nagawa ng iyong ama at baka hindi mo naman kayang gawin kung magagawa mo yan ay ang buhay ko ay magiging kompleto na dahil sayo habang nakangiti. Naman si Tiyagang Rayong ay sabi nito sa warden ikaw na ang bahala sa aking anak sabi naman ng warden sige. Huwag ka nang mag-alala habang ang mga gwardya naman ay nagulat dahil si Cho Juyang ay nagpupumiglas. At tinanong naman ng warden kung ano ang nangyayari habang nakatalikod naman si Tiyagang Rayong ay si Cho Juyang naman hinawakan ang wire ng electric gun at sabi nito huwag ka magsalita ng mga walang kwentang bagay tumingin naman si Tiyagang Rayong at nang makawala na nga si Cho Juyang ay sabi nito papatayin kita ngayong araw at makikita nating nagkahanda ng umatake na si Cho Juyang habang nakatalikod naman si Tiyagang Rayong at dito nagtatapos ang ating video.